Ayan mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at merong ipapakita sa inyo na isang tunay na mutya. Ang mutya na ito ay pinalimusan sa akin ng isang ang kakilala nating kaibigan na naniniwala din sa espiritual tulad ng mga mutya at anting-anting. At itong mutya na ito ay kanyang ano na kursunada o napusuan niya at pinalimusan niya sa akin at hindi ko sana ito pinalimusan dahil sa kakilala ko naman at gagamitin niya naman sa mabuti ay inano ko na lang mga kapatid, pinalimusan ko sa kanya ang itong mutya ng buto ng langka. Ito mga kapatid ay bihira lang inyo makita itong mutya na ito. Ayan po. Ayan po ay nakuha ko sa isang bunga na hinog na langka. Ayan po. Ito po ay hindi po ito talagang makikita nyo sa bunga ng iba ay malambot po. Ito po ay mutya talaga ng langka na naging bato. Itong mutya na ito. Yan, kahit makita mo yan, kilatisin mo yan, yan talaga ay tunay na mutya ng langka, buto ng langka. Yan mga kapatid, mainam ito sa mga pampaswerte sa negosyo dahil ang amoy ng langka kasi mga kapatid ay mabango. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ang mutya ng langka ito. At ito po talaga ay talagang ipapakita ko sa inyo na itong buto ng langka na naging bato. Ayan o. Ayan mga kapatid. Yan, hindi po ito gawa ng tao o man-made. Ito po ay gawa ng kalikasan. Ayan, at pinalimusan niya sa akin at binigay ko lang naman sa kanya ng mura lang dahil kakilala naman ito at gagawin nating kwintas mga kapatid. Ayan, at maganda din ito sa mga pangnegosyo. Ayan, kung kaya may mga negosyo o may mga kumpanya kayo, yan, ito ay pampaswerte mga kapatid. Yan, kahit ano nyo yan mga kapatid. Yan. At gagawin natin ito na para maging kwintas. Yan, at anuhin natin. Gawa natin ng panali. Ayan. At ako din naman ay inano ko na lang na kapatid sa kanya para kahit papano ay mayroon siyang protection din sa kanyang sarili. At kumuha rin siya sa akin ng isang amulet din na pang depensa niya sa kanyang sarili dahil siya po ay meron siyang mga negosyo o kaya may isa rin siyang furniture na na sa furniture siya nagtatrabaho mga kapatid. Yan. Napakaganda nito mga kapatid pag ito ay ginawa ng kwintas mga kapatid. Yan. Bihira nyo lang talaga makikita yung mga tunay na mutya mga kapatid na hindi gawa ng tao. Kalimitan kasi ngayon mga kapatid, yung mga mutya na nagsilabasan ngayon ay mga man-made na po, gawa ng tao. Yung mga mutya ngayon, kaya kung mahina lang po kayo kumilatis ay maluloko po kayo ng mga ng mga tao. Ayan. Dahil ako po mga kapatid ay hindi po talaga ako basta-basta nagbibitaw ng isang mga gamit tulad ng mga mutya o anting-anting na nangingilatis din ako mga kapatid kung ang tao ay gagamitin niya ito sa mabuti. May iba kasing mga kapatid na nagkaroon lang ng mga gamit ay pinagyayabang, pinangangalandakan. Mali po yun mga kapatid. Dahil pag totoong meron ka mga tangan na mga gamit, mutya o amulet man iyan ay mga kapatid, gawin ang pamamaraan diyan mga kapatid ay irespeto nyo rin ang inyong gamit. Yan, dahil sa pagdating sa panahon, yan po ay inyong magiging kasangga nyo yan mga kapatid pagdating ng kagipitan o kung sakaling kayo ay nasa tinatawag na naipit kayo sa isang kaguluhan mga kapatid. Yan ang maganda sa mga gamit pag alam mo kung paano mo mapapagana yan. Ayan. At kumuha rin siya sa akin ng gamit na Trispico.
yung Trispico Roma mga kapatid. Bukod dito sa mutya ay meron siyang pinagawa ko dun sa aking kaibigan na isang antingero din, na isang ano ang isang Trispico Roma mga kapatid. Yan po ay kalimitan na ginagamit ng mga manggagamot. Yan po ay napakabisa sa mga anumang uri ng itim na mahika mga kapatid. Napakaganda po ng gamit na iyan at gusto niya magkaroon ng mga mutya at interesado siya. At naging din naman mga kapatid, at nag-uusap naman kami at sumang-ayon siya sa presyo ng kanyang pinalimusan sa akin at ibinigay ko na lang sa kanya. Ayan mga kapatid. Dapat po pag meron po tayong mga gamit na mga mutya, tangan o amulet ay huwag po nating pangangalandakan dahil po marami pong susubok sa inyo mga kapatid. Susubukan ka o kung ano. Dapat po mga kapatid ay simple lang dapat ang inyong dyan pag kayo ay merong mga tangan na ganyan mga kapatid. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ayan. At ang gagamitin sa mabuti ang pagkakaroon ng ganitong mga gamit, mga anting-anting man yan, amulet o kung ano man. Malaking tulong yan mga kapatid, lalo na sa mga pampaswerte, negosyo o pamproteksyon sa inyong sarili, mapa physical, spiritual. Ayan. Sa panahon kasi ngayon mga kapatid, marami na talagang mga masasama ngayon. Kaya yung iba na mga naniniwala ay talagang pursigido talaga sila na kumuha ng mga ganitong klaseng mutya o anting-anting. Kaya sana po mga kapatid, pag gusto ninyong kumuha sa mga mga mutya o amulet, ay doon po kayo sa mga taong kilala o hindi po scammer. Dahil po sa panahon ngayon mga kapatid ay marami po talagang scammer ngayon. Dapat po kilatisin ninyo, tignan ninyo ang background niyan, i-stock ninyo yung mga niyan kung legit ba yan o scammer, kasi marami ngayong mga kapatid na nagpapanggap o kumukuha na lang ng picture sa pinopost ng mga antingero o mga nagkakasa ng mga gamit tulad ng mga bao. Yan, sa mga nagpapalimos ng mga amulet, tapos inaako nila na sila ang may-ari, tapos isisend nila doon. Ay yung iba naman na walang kaalam-alam ay naiingganyo. Kaya dapat po mga kapatid ay masuri po tayong maingat po tayo sa mga ganyang pamamaraan ng mga tao ngayon, kasi marami na ngayon sa panahon ngayon ay marami ng mga manluloko at mga scammer ngayon. Ayan. Kaya dapat talaga ay mag-ingat din tayo sa mga ganyang bagay. At ilalagay natin siya dito, ibabalot natin para maganda at pwede na rin yang maging niya sa kwintas mga kapatid. Talagang napakaganda mga kapatid pag meron kang mga gamit na tangan. Kasi ako mga kapatid, bihira na lang ako nagsusuot ng mga sa dami kong tangan ng mga mutya ay diyan lang nilalagay ko sa aking altar mga kapatid. Malaki din ang tulong ng mutya sa atin, lalong-lalo na pag tayo ay nanggagamot, kung tayo ay may negosyo. Totoo po yung mga kapatid. At ako po minsan ay hindi po ako nawawalan ng kahit papano, dahil marami din po sa akin naglilimos ng mga gamit tulad ng mga amulet, mga pangontra sa aking pasyente. Yung iba po mga kapatid ay meron din kasi pag ako kasi gumawa ng mga kapatid ng mga gamit na mga kalmen o kung ano man, ay medyo po talagang may kamahalan mga kapatid. Kasi po yung mga sangkap ko doon na pinapalimusan ko ay meron din mga gamit at binibili ko rin po yun sa mga kapwa ko rin antingero. Ayan mga kapatid, gagawin natin ito para magiging okay at masuot niya na ang kwintas na mutya ng langka. At talagang napaka-attractive nito mga kapatid pag ito ay isinuot.
sinuot ng isang tao na may tangan nito. Napakaganda niya mga kapatid. Medyo lang kasi medyo mahirap din kasi minsan ang pag nito, pagtirintas. Kasi pag nagkamali ka dito ay uulit ka talaga. Uulit ka, kaya dapat maingat ang maayos ang mo dito para hindi ka malito. Kasi kunting pagkakamali mo lang dito mga kapatid ay uulit ka sa pagtitirintas ng kung paano gawin ang ng pagbalot ng mutya mga kapatid. Ayan. At pagkatapos nito mga kapatid ay ilalagay mo dito. Yan, ibabalot mo ang mutya ng pagganito mga kapatid. Paganyan. Hanggang sa ayan po ang tamang pagbalot ng ng mutya mga kapatid. At hanggang sa pwede nang gawing kwintas. Yan ang pamamaraan ng paggawa ng kung paano ibalot ang mutya sa sa ganitong klaseng lubid. Yan. Dapat maingat din dito sa paglagay dahil pag kunting pagkakamali mo lang dito ay uulit ka sa umpisa. Ganun yun mga kapatid. Yan, ganyan lang ang ganyan lang ang paggawa ng isang pagtali o pagbalot ng isang mutya sa pamamagitan ng nylon thread mga kapatid. Ayan na. Tapos ibabalot natin dyan sa loob para magiging na siya mga kapatid. Mahirap din mga kapatid ng magbalot nitong mutya na ito. Yan.
Yan mga kapatid, ganyan ang tamang pagbalot ng mutya. Yan siya. Yan, tapos lalagyan na dito niya mga kapatid para magiging kwintas na siya. Yan ang tamang proseso dyan ng paggawa ng mutya mga kapatid. Ayan na siya. Simple lang naman ang paggawa nito mga kapatid sa pagbalot ng mutya ng langka gamit ang gamit ang nylon thread. Yan. Ayan na po siya mga kapatid. Ayan. Ayan na siya. Hindi na yan siya hindi na yan siya sisira dahil siya po ay nakabalot na ng tinatawag na nylon thread. Ayan. At puputulin na natin. Yan. At sisindihan natin para para hindi masira ng bawat dulo niyan mga kapatid. Yan. At sa naglimos ng aking gamit na ito ay ako po ay nagpapasalamat sa iyong tiwala mga kapatid. Ayan na siya mga kapatid. Pwede na yung ikwintas. Ayan. Talagang magtataka talaga ang tao kung anong klaseng mutya ang iyong napalimusan. Ayan. Sa totoo lang mga kapatid, kung marunong kayong maghanap o tinatawag na kumalap ng tinatawag na mutya, ay marami po talagang makukuha, lalong-lalo na sa kalikasan. Yan, kalimitan ay mayroon talaga mga mutya sa mga bundok, sa mga tinatawag na kahit saan mga kapatid. Ang mutya po ay nasa kalikasan po yan, ang tinatawag na mga mutya na iyan. Ayan. Napakaganda mga kapatid kung meron kayong mga mutya din na tangan-tangan. Ayan. Napakaganda mga kapatid.
Ayan na, gawa na ang mutya na pinalimusan sa akin. Yan, sa mga sa sana sa magtatangan nito ay gamitin ninyo sa ano, sa kabutihan, mga kapatid. Sa magtatangan nitong mutya na ito. At bibitawan ko na itong aking gamit na ito dahil may bihira ka lang makakakita o makakahanap ng mga ganitong klaseng mutya, mga kapatid. Yan ang katotohanan dyan. Napakaganda. Mauti lang kasi itong ano, paggawa nito. Mauti lang. O kumbaga sa ano ay magasto sa oras. So kunyari ma-overtime ang paggawa nitong mutya na ito. Kasi marami na sa panahon ngayon mga peke nang nagsilabasan na hindi na totoo, gawa na ng tao. Yan, dahil ang totoong mutya ay talagang kalikasan talaga ang ano niyan, ang gumawa. At hindi inukit, hindi ginawa ng ano. Kasi kalimitan kasi sa mga nakikita ko ay parang mga, kasi nung ano kasi sa mga kapatid kasi malalaman mo talaga kung ang mutya na yan ay gawa ng tao o gawa ng kalikasan. Yan po ang katotohanan diyan. Ayan ang mga kapatid, at lalagyan na ng ano, lalagyan na ng ang pangkwintas dito para isabit. Talagang napaka-attractive niyan, mga kapatid. Talaga magtataka talaga ang tao na makakakita nito kung anong klaseng kung anong klase na mutya ito, mga kapatid. Dahil bihira ka lang makakakita kahit ng mga sinuunang tao na naghahanap ng mga mutya ay bihira na makikita nito, dahil ang mga taong binibigyan ng mga gantong mutya ng kalikasan ay ang mga taong may mga mabubuting puso at ano, ang marunong sa disiplina sa sarili sa pamamagitan ng espiritual. Totoo niya, marami yan mga kapatid ang klase ng mutya kung talagang gusto ninyong ano, pag-aarali ang tahakin o aralin ninyo ang mga ganyan. May mutya ng buto ng kalabasa, may buto ng kalamansi, mutya ng gabi, yung parang ano niyan ay talagang napakaganda, mga kapatid. Yan. At lalagyan natin ng panali at ipapakita ko sa inyo ang finished product nito, mga kapatid, na aking ginawa na pagbalot ng isang mutya ng buto ng langka. Yan. Napakaganda. Yan. Babalik na ako mamaya. Ayun na mga kapatid, malapit nang matapos. Nasa ano na, 25 minutes, magpapasok na sa 26 minutos. Ayan na siya mga kapatid. Diba? Ganun ang paggawa ng ano, ng mga pagmagbalot ng mga mutya sa tinatawag na ang tinatawag na mutya sa nylon thread, mga kapatid.
Ayan mga kapatid, at pwede na ninyong ipintas. Yan. Ayan ang ano dyan. Ayan ang tamang pag ano niya mga kapatid. Ayan, attractive po dyan. Ang makakakita talaga, magtataka po siya kung anong klaseng mutya yan. Mga kapatid, yan ay mutya ng langka mga kapatid. Yan. Kahit paltukin mo yan, ay bato yan mga kapatid na mutya ng langka. Yan ay gawa ng kalikasan, hindi gawa ng tao. Yan po mga kapatid, at hanggang dito na lang yung vlog ko na ito sa paggawa ng sa pagbalot upang gawing kwintas ang mutya ng langka na ito. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all.